Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pero mga partner, speaking of, balik tayo sa flood control, yung pananagutan. Di ba, syempre kailangan ng presidente ng katulong dyan. Pagsawata, paghabol. Eto na. At pagpapanagot doon sa mga tiwali. Sino ba kasi yung natitipon niyo dyan? Kakapit muna ako, kakapit. Sino ba yung tipong, eto Parang parang Sogo Hotel, biglang lumiko nasa parliamentary system tayo, biglang pero sinubo mo kami dun Test mic. Ito na ba yun? Ayan na si Chris. Ayan si Chris, panay tayo dyan. Tol Chris. Test mic. Okay na. Okay, go. Go na daw. Ako na ba? Sorry, ano ba sabihin? So, sino ba kasi yung tipong taong may kakayahan na humablot sa mga buwaya? Yung may experience na. May experience. Re-rectine ko na. Sige. Wala nang iba, General Torian. Ayan! Ito na. Ito na. Kasi para sa akin, Nagpapakaramdaman po kami dito. para sa akin, tama yung sinasabi ni Coach sa kanyang live nung mga nakaraang araw na parang bless in disguise yung alis kay General Torre bilang PNP chief. Kasi unang-una, napakalaki talaga ng issue ngayon ng flood control Lalo na ang pinag-uusapan dito, hindi lang naman mga taga-DPWH, kundi mga politiko. Kasabot ang mga politiko. At aminin man natin or hindi, may mga mapapanagot talaga dito. At kailangan talaga ng presidente ng makakatulong na isang tao na handang bumangga kahit kanino. Excuse me lang po, Mr. Jake Magnus. Yan. Kung talagang blessing disguise yung pagkakatanggal kay General Torre, bakit parang ang sakit-sakit? Wag kasi masyado. Akala ko ba nag-move on ka na? Akala mo move on ka na. Wag tayo kasi masyado emosyonal. Yan. Hindi, pero kasi naintindihan ko si Chris kasi nung nagboxing kasi si General Torre, iba talaga yung impact ni Torre talaga. Yung niya, yung aura niya sa tao, yung charisma niya sa tao. Iba. Tayo insan, naging masaya tayo doon, di ba? Sobrang saya namin nung boxing na yon. Kaya nga sabi ko, insan, sinasabi so, talaga may masasaktan talaga dito, talagang kung ano. Sa akin naman kasi, syempre, ako'y naniniwala pa rin sa kung anong pamamaraan meron si Pangulong Bongbong. At yun pinanghahawakan ko yun Kaya nga, sinusuportahan natin ang Pangulo di ba? Kasi nga, naniniwala tayo sa kanya. Parang Diyos lang yan, sabi ko nga. Pag nawalan ka ng pananampalataya sa kanya, parang pagka nagkaroon ka ng problema, Lord, bakit binigay mo sa akin tong karamdaman na to, tong problema na to, hindi ko kaya. Totoo bang may Diyos? Parang ganun Pero matindi diba? si Torre kasi nakabuo siya ng nakabuo siya ng cult following talagang iba yung kung ipagtanggol siya ngayon ng mga supporters niya, diba? Grabe. Handang makipagbardagulan sa social media. Ay, eto Meron pang iba dyan na talagang ipagpapalit si Pangulong Bongbong para sa kanya. Kilala ako dyan. Meron. Teka muna. Sa akin naman, Coach, baka nakalimutan ng lahat na hindi naman siguro magiging PNP chief si General Torre kung hindi kay Pangulo. Diba? Hindi rin siya magiging CIDG. Hindi rin siya magiging CIDG. Pero ito pala, babalik tayo sa history. Di ba si General Torre, isa siya sa mga na-reassign? Naalala niyo dito, yung namaril, naglabas-labas ng baril. Yung matandang kalbo. Yung kalbo ba yun? Sa siklista yun. Sa siklista, yung road rage. Siya yung hepe noon ng Quezon City. So, nung pumutok yung issue at parang may something na hindi na-resolve. Tinransfer siya ng Mindanao. Pagka-transfer ng Mindanao, si PBBM ang nagbalik sa kanya sa CIDG.
So, it's really, kung tutuusin, nung umpisa pa lang, may tiwala na talaga si Presidente sa kanya. Na meron talaga siyang kapasidad. Tama. Totoo yung sinasabi ni Boss Mike. Marami rin naman nagsasabi niya, hindi rin talaga magiging si General Torre, magiging PNP chief kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong. Pero, huwag niyo kakalimutan, kaya siya pinili rin ni Pangulong Bongbong sa mga nagawa niya rin. Yun na. Yun naman sinabi natin. Pero ano yan pero kasi yung ginawa ni Torre, kasi Chris, mabigat din kasi yun. Mabigat talaga. Kasi una, bago hinuli si Kibuloy sa Davao, nakailang PNP Chief, na hepe doon sa Davao. Sa Davao, Sa tingin ko yung mission talaga nila doon. Yun pala yun muna, yung mission talaga nila doon, huliin si Kibuloy. Right. Pero naka-anim ata, no? 6. 6 yun na hepe sa Anim Davao. na hepe sa loob ng 3 buwan ata, o 2 months. O parang Palit-palit. Kasi nag-iinarte si Basti Walang nakapalag. Pero nung pagpasok ni Torre, wala. At saka tinuluyan niya talaga. At saka nabisto ni Torre yung dalawang logbook, yung dalawang blatter report. Yung dinodoktor. Matindi. Dinodoktor na Sa kanya pala yun, no? Sa kanya rin yun. Kanya yun. At sa sobrang tindi ng paghahanap ni Torre, handa siyang maghukay ng lupa. Makita lamang. Kaya yung mga congressman dyan, nako, sinasabi ko sa inyo, walang kwenta yung pera nyo kapag nakaharap nyo si Torre. Parang Kahit may ginto pa kayo sa ilalim ng lupa, huhukayin yan. Ako, eto mga, salita lang konti. Kung sakaling bibigyan talaga ni Pangulong Bongbong ng pwesto si General Torre, sana, pag tinanggap ni General Torre, kasi direct na to sa presidente. Sana pag tinanggap to ni General Torre, mahirap kasi baka tanggapin niya tapos may bumulong lang konti, sibakin na naman. Hindi mo siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman Hindi mo siguro. Hindi kasi di ba nga, nag-umpisa na siya sa Davao, tapos ginawa si IDG. Kumbaga, si General Torre, napatunayan na niya yung yung kapasidad niya. Ikaw ba naman, umaresto kay Digong? Tsaka nilusob mo yung si Kibuloy sa mismong teritoryo niya. Subok na siya. Kumbaga, Pero subok na yung loyalty niya talaga. Pero ako kung malipat naman ako ng iba, parang gusto ko na rin. Kasi pinagdaanan ko na maging PNP chief kahit saglit lang. Tsaka kasama yun sa portfolio. Na, naging PNP chief ako. Naging 4-star. Kadalasan pag naging PNP chief ka, wala na. Pahinga ka na. Pero si General, tingnan mo naman. May panibago. Tsaka sa totoo lang din, kung gagamitan natin ng analyze natin, napaka-importante rin tanggapin ni General Torre talaga itong ibibigay na peso sa kanya kung meron man. Kasi yung pangalan niya hindi mawawala sa sirkulasyon hanggang 2020. Malaki maitutulong nito kaysa yung nasa PNP lang siya, nandun siya sa loob, pero dadalhin lang sa isang parang lugaw na isang departamento na hindi na siya makakapag-ingay. Malilimutan siya. Yung pangalan niya mawala sa init. Kaya nga. Boss Chris, hindi na to kung meron. Meron na talaga. Iniintay na lang. Sana nga tanggapin niya. Kasi may binanggit na kung saan sa pagbalik niya. Maganda binanggit na itong PNP kung saan siya ilalagay na departamento sa loob ng maganda PNP. kasi yung logo ni Torre sa sapatos. Maganda. Pero alam nyo, ako hindi gagawa si Pangulo ng desisyon na ipapahamak ang lahat. Tingin ko merong desisyon na ikakaayos ng pangkalahatan At eto, para sa akin tama yung sinasabi ni Chris kanina na dapat meron talagang pagkalagyan na umingay lalo yung pangalan. Kasi talagang sumikat na ng gusto si General Torre. Sa ayaw man at hindi ng mga tao, talagang iba na. Nagkaroon nga siya ng mga loyalista Totoo yun. Matindi. Grabe, nakikita ko sa comment. Eto yun sa akin magkamali ka na lang sa vlog mo, talagang magugulat ka sa comment, inaaway na ako. Ito, magti-trigger ako ng mga loyalista ni Torre. Ito, magti-trigger ako pasensya na ako sa mga loyalist ni Torre. Ni General Torre. Ano din kasi ako personally, si Secretary John Vic is getting the unnecessary hate. Hindi naman kailangan kumbaga, kasi kahapon nag-livestream ako tungkol dyan kay General Torre. Daming mga galit sa akin, Totoo yun. Muraya birahin daw si Secretary John Vic sa The Big V, ganyan. Wag naman gano'n. Wag ganun. Sumusunod lang ho tayo sa batas. Kasi meron na akong batas na dapat ang nag-a-appoint sa second line presidente tsaka Napolcom. So, yun lang naman yun
At saka sabi naman ni General Torre, wala naman silang masamang tinapay na ni John masamang Vic. tinapay. Ganon din kay General Nartates. Wala rin silang masamang Pero tinapay. ang tanong kasi dito, May point, mga sir, may point naman talaga yon. Kung lalo na yung sinasabing ito si General Torre may na-violate na kasi yung kumbaga yung sumunod sa kanya yung deputy ano ba tawag doon, deputy officer na sunod sa kanya para sa director ng NBI. Tapos yung iba pang general na hindi dapat na daw galawin yon. So nakasira siya ng rules ng PNP. Kaso ang malaking palaisipan dito, nauna kasi yung pagbabalasa niya sa kanyang mga yung sumunod sa kanyang mga general. Umandar pa ang linggo. Ngayon nagkaroon ng documents. Kung talagang si General Torre natanggal sa issue about sa Napolcom, bakit na isama pa ang pangalan niya sa budget? Hindi, yun nga yung di ba? Kung titingnan natin yung documents na nag-viral kasi yun Yung viral na document. Hindi kasi may tatanggal, may dokumento. Kung tutuusin, kung pag-aaralan mo yung viral documents, nagsalita na rin ng DILG, ang sabi, hindi raw talaga in-approve ni General Torre at saka ni Secretary Remulla yung request. So hindi lang sino nag-request? So parang ginagawa na lang propaganda yan siguro. Oo. Kasi ito nga naman, ito naisip ko Kung pag-aawayin mo yung dalawang grupo, si General Torre tsaka yung Marcos supporters, di happy nga naman ang mga DD. Correct. Wag na natin gawin yan sa atin. Mamaya mag-away-away tayo dahil lang din sa ulam. Baka umabot tayo sa punto na ganun. Mag-away tayo sa humba. Tigilan na yan. Pero meron akong malaking question talaga dito Kasi tandaan natin, di ba, na sinabi ni General Torre na kapag meron ng darting na arrest warrant ng ICC, huhulihin namin yan. So ngayon, kung hindi na nga si General Torre yung PNP chief, kung si Nartates na nga, paano pag bumaba na yung arrest warrant? Police pa rin siya hanggang ngayon. Oo nga. Hindi pa rin siya police pa rin siya. Pwede pa rin siya. Pwede pa rin siyang i-assign. Okay. Diba? Kaya nga, ito, blessing in disguise. Kasi, paano si Nartates? Wala, lang. 3-star general na PNP chief. Kayo naman. Ano naman yun? Kayo talaga kakampi. Pero nangyari na raw kay Senador Pampilo Lacson yun. Ano yun, boss? Yung 3-star na PNP chief. Siya mismo, nag-PNP chief siya, 3-star. So, si Senador Lacson, nung unang sampa niya sa PNP. Ayos yun So, pwede pala. So, medyo malaking medyo malaki yung hinahanap ng tao kay Nartates Kasi Torre, pinalitan mo Correct. Matibay yung dibdib ng pinalitan Pero, pansinin nyo, parang iba yung dating Iba yung aura ni Nartates Iba Iba yung aura niya Although, kakampiyan. Very formal, tsaka very strict. Si Torre kasi talagang pangmasa talaga Pangmasa yan. Pang-presidente, Pang-presidente. Pang-presidente talaga. Hindi, ito nakakagulat na kasi ako. Wait lang, nagalit si Aimee dyan. Nagalit ba? Bakit? Galit. yung tungkol nga dun sa pagdimot-dimot nga sa isang Ilocano daw. Pero sa mga rally kasi, di ba, may mga rally kami minsan na pinupuntahan. Kasama namin mga dilawan, mga pink. May mga nagsasabi talaga gusto namin maging presidente si Torre. Mga pink yun Pati yung mga pink nakabuo siya ng Pero pansin ko sa pink. Si Torre, sikat sa kanila si Torre. Nakabuo ng fanbase si Torre sa pink. Totoo yan. Malaki yung pinaka-impact talaga ng pagpaparaso niya kay Digong. Kaya nga ito lang. Since si Torre ang may kapasidad talaga na nakikita natin na kayang hablutin yung 3 senador na nasa Senado at ilan sa mga kongresista, baka mamaya, kapag nagawa niya yan, sumisigaw na pati mga DDS ng Torre. Yan ang nga sasabihin ko Yan ang sasabihin ko. Alam nyo ba na may mga DDS na gusto rin si Torre? Paano nangyari yun? Kita nyo? Halimbawa, boss, yung mga Diskaya, hate na hate din ng mga DDS yung mga Diskaya, hindi nila alam, top 1 na contractor ni PRRD yun. Halimbawa na lang, mahablot yun ni Torre. Bilib na naman sila kay Torre. Kasi may mga nakikita ako, mga kaibigan ko mismong DDS. Bibilib talaga ako kay Torre kapag nagawa niyang hulihin yung mga contractor, mga congressman na yan. Wala silang choice ngayon. Nagbitaw silang salita. Kaya nga. Malay natin, taos puso nilang sinasabi yun.
Diba? Sana nga doon ilagay si General Torre, no? Sa manguhuli. Manguhuli. Ng flood control. Pero Torre. 100% naman sigurong may pwesto siya eh. Mukhang, Sure na yun. Sure talaga eh. Tingin ko hindi ilalagay ito Well, nagsalita naman na si Yusek Claire Castro. Tingin ko hindi ilalagay si Torre sa walang kwentang Posisyon. sigurado. Yung tipong parang palamuti lang siya doon. Hindi. Tingin ko, since kilala ni President BBM si Torre na talagang action man, ilalagay yan sa kung saan. Sayang naman yung talent. Oo. Kapag, Saan Para siya matapos mag-ano na ang talaga? issue dyan, Pero ibigyan na tingin lang ko, ng pwesto para wala nang magsisigaw. Tama yung hinala ni Coach Jarrett na baka eto tingin ko lang naman baka sa Philippine Anti-Corruption Commission. Anti-corruption, no? Naku, Pagbubuksan ulit? Kasi Kasi 'di ba dati si Greco Belhica sa presidential naman 'yon, Anti-Corruption Commission. Baka bubuo ng bagong kaso task walang force. nagawa yun talaga Walang nagawa. Wala. Isa pa Hindi, yun, alam nyo na- may mga nagsasabi ka, gawin na raw presidente. Alam mo ba? Ganon, siyempre. Di ba? sa totoo lang